Ho. Salamat po. Oh, saan ka galing? Wala na to, ah. Teka, saan mo natalin yan? Wala na mainom dun. Dennis! Dennis naman, wala na tayong paninda. Wala na tayong pambayad ng utang. Kung sana tinutulungan mo na lang ako kaysa inom ka sa aming mga kaibigan mo. Kasalanan ko ba to, ha? Kasalanan ko ba to? Ikaw yung nagbubumilit na magtinda na lang tayo dito, di ba? Pareho natin naging desisyon to. Bakit ngayon ako na lang sinisisi mo? Isa pa, ikaw naman itong natanggal sa pagmamaneho ng bus, di ba? Ikaw, yung trabaho mo, unak-nak! Ano? Ma! Ma! Isa pa to eh. Huwag mo naman saktan si Mama pa! Huwag na magmamapipigilin sa gusto ko. Ako yung lalaki. Ako yung masusunod. Naiintindihan mo? Pagod na ako sa'yo. 5 taon na ako nagtitiis sa pananakit mo sa akin. Oh, yan. Lalayas na. Ayoko na, Dennis! Maghiwalay na tayo! Eh kung gusto mo, sa tingin mo, pipigilan kita, ha? Sumulong ba layas? Layas! Si Dennis po, medyo matagal sila nagsama kasi yun po ang ama ng mga bata eh. Parang itong pangalawa po, parang minahal din ni ate kasi mula nung ito kasama niya noon, nakita ko kay ate na parang seryoso naman na siya kay Boyong. Sige na, alis na ako. Baka umagahin pa ako. Sandali, Boyong! Pinaganda kita ng baon mo sa trabaho. Ito pala, baon ng mga bata. Boyong, maraming salamat ah. Nahiya na ako sa'yo eh. Sobra-sobra yung tulong na binibigay mo sa amin ng mga anak ko. Ikaw yung tumulong na makabangon kami matapos kong lumayas kay Dennis. Eh, mano ka ba? Gaya ng sabi ko, mahalaga ka sa akin. Masaya. Di mo ba alam? May asawa na yung nilalandi mo. Asawa? Unang-una, hindi naman tayo kasal, Dennis. Pangalawa, 1 taon na tayong hiwalay. At nakipaghiwalay ako sa'yo dahil sa kawalang hiyaan mo. Pinalayas kita, pero hindi tayo hiwalay. Umuwi na tayo. Oh! Ay! Boyong, tama na! Tama na! Ano? Tama na! Umalis ka na dito. Ayoko na makita yung pagmumukha nito. Hindi kita hayaang saktan ka pa nitong hype na to. Sige na, umalis ka na! Baka mapatay pa kita. Boyong, maraming salamat ah. Nadamay ka pa sa gulo namin ni Dennis. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo, nandito lang ako para sa'yo. Para sa mga anak mo. Ay, ba't hindi na lang tayo magsama? Lumayo na tayo. Ano ibig mo sabihin? Handa ka bang maging pangalawang asawa mo ko? Pinapangako ko mamahalin kita at ituturing kong sariling mga anak yung mga anak mo. Magiging maganda yung buhay natin dalawa. Pangako. Kuya!
Kahit laging nanakit si Papa, mas padamin siya, Tatay Boyong. Anak, kahit ano pa ang ginawa sa atin ng tatay mo, kalimutan na natin yun, ha? Tahimik na siya ngayon. Ma, di pa rin po ako makapaniwalang wala na si Papa. Mabuti pa, umalis na tayo. Halika na. Sino gusto kumain? Ikaw, ano sa paborito mo? Gusto mo doon? Papa? Dennis? Ako si Mando. Kambali, Kuya Dennis. Mando? Wala naman sa akin nabanggit si Dennis na may kakambal siya. Hindi kami close ni Kuya Dennis. Sa totoo lang, kaya lang naman kami nagkita ulit dahil nagkahiwalay kayo. Sa akin siya tumira. Kaya alam ko kung ano yung nangyayari sa inyo. Simula nung nagkahiwalay kayo, wala, parang naging pariwara na ang buong buhay niya. Inom na lang siya ng inom, laging lasing. Tapos, minsan nahuhuli ko siya, nakatunganga na lang eh. Alam mo kung nasan man siya ngayon, sana nasa tahimik at payapa na siya. Sana nakipag-ayos man lang ako sa kanya bago siya nawala. Sana nakipag-ayos ako. Tatay pa rin siya ng mga anak ko. Pero hindi ka dapat pag-guilty, ano? Alam ko kung anong klaseng pananakit ang ginawa niya sa inyo ng mga anak mo. Hindi ka naman masisisi ng kahit na sino eh. Mali yung ginawa ni Kuya Dennis eh. Maling-mali. Kahit anong mangyari, hindi dapat ginagawa yan sa babae. Lalo na sa katulad mo. Sige, mauna na kami. Akala ko sa litrato ka lang maganda. Mas maganda ka pala sa personal. Kumusta yung kinikilos ng kambal, no? Nung mga oras na yun? Hindi namin alam na may balak doon pa latang pumasok sa buhay nila. Boyong, isang taon na yung nakalipas. Napakasaya nating pamilya noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami makapaniwala ng mga anak mo na wala ka na. Ganun talaga ang buhay. Siguro hindi talaga siya yung lalaki para sa'yo. Mando, ano ginagawa mo dito? Matagal ko na kayong gustong puntahan. Lalo na nung nalaman ko na namatay nga si Boyong sa bangungot. Gusto kitang tulungan buhay ng pamilya mo. Mando, maraming salamat. Pero hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Kaya ko naman mag-isa. Emma. Emma, sandali. Emma, sandali. Sige na. Alam kong kailangan niya ng tulong. Kaya nga ako nandito eh. Para tulungan ka sustento ng pamilya mo.
Alam ko kung anong ginawa ng kapatid ko sa inyo at gusto kong makabawi man lang. Pwede ba tayong kumain sa labas? Pag-usapan natin to. Mando, pasensya ka na talaga, pero... Hindi ka naman, anak. Umuwi na tayo. Emma, sige na. Ang totoo kaya ngayon lang ako nagpakita sa'yo kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang totoo. Matagal na kitang gusto, Emma. Hindi ko maintindihan. Simula pa lang nung nagkita tayo sa libing ni Kuya. Iba yung naramdaman ko eh. At ngayon lang nangyari sa akin yun. Ngayon na wala si Kuya, si Boyong. Naisip ko lang na baka ito na yung pagkakataon kong mahalin ka. Mando, ayoko sanang isipin to, pero... 2 beses na ako nagmahal. At pareho na silang patay. May sumpa ka? Naniniwala ka ba doon? Eh, hindi naman sa ganun, pero... Naisip ko... Siguro hindi para sa akin ang pagmamahal. Ang gusto ko na lang ngayon, buhayin ng mga anak ko. Na mag-isa. Hindi ko alam kung paano, pero... May awa naman ng Diyos eh. Ang gusto ko lang matulungan ka. Sa lahat. Hindi kita sasaktan. Ipinapangako ko sa namatay kong kapatid, sa puntod ni Boyong, sa harapan ng mga anak mo, aalagaan ko kayo. Pagsisilbihan, hindi ko kayo sasaktan. Magiging buong pamilya tayo.